At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Ayusin ninyo ang bilang ng mga anak ni Kohat sa gitna ng mga anak ni Levi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang. Lahat ng pumapasok sa paglilingkod upang gumawa ng gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga anak ni Kohat sa tabernakulo ng kapisanan sa mga bagay na kabanal-banalan. Pagka ang kampamento ay susulong, ay papasok si Aaron sa loob at ang kanyang mga anak at kanilang ibababa ang lambung ng tabing at kanilang tatakpan niyaon ang kaba ng patotoo at kanilang ilalagay sa ibabaw ang isang takip na balat ng foka at kanilang lalatagan ang ibabaw ng isang kayong taganas na buhaw at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon. At sa ibabaw ng tulang ng tinapay na handog ay maglalatag sila ng isang kayong buhaw at kanilang ilalagay sa ibabaw nito ang mga pinggan at ang mga sandok at ang mga mangkok at ang mga tasa upang buhusan at ang namamalaging tinapay ay maralagay sa ibabaw niyon at kanilang lalatagan ang ibabaw ng mga iyon ng kayong pula at kanilang tatakpan ito ng isang panakip na balat ng foka at kanilang ilalagay ang mga pingga at kukuha sila ng isang kayong buhaw at kanilang tatakpan ang kandelerong pangtamilaw at ang mga ilawan at ang mga gunting at ang mga pinggan at ang lahat ng sisidlan na milangis niyaon na kanilang pinamamasiwaan at kanilang ilalagay pati ang lahat ng kasangkapan niyaon sa loob na isang takip na balat ng foka at kanilang ilalagay sa ibabaw ng isang batuan at ang ibabaw ng dambanang ginto ay kanilang lalatagan ng isang kayong buhaw at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng foka at kanilang ilalagay ang mga pinggan niyaon at kanilang kukunin ang lahat ng mga kasangkapan na ukol sa panamasiwa na ipinamamasiwa nila sa santuaryo at kanilang ilalagay sa isang kayong buhaw at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng foka at kanilang ipapatong sa patuman at kanilang aalisin ang mga apo sa dambana at kanilang lalatagan ng isang kayong kulay ube at kanilang ipapatong doon ang lahat ng mga kasangkapan na kanilang ipinangangasiwa sa palibot ng dambana, ang suuban at ang mga pang-ipit at ang mga pala at ang mga mangko, lahat ng mga kasangkapan ng dambana at kanilang lalatagan ng isang panakip na balat ng foka at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon at pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuaryo at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanman isusulong ang kampamento ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kohat upang kanilang buhatin niyaon. Datapwat huwag silang hihipo sa santuaryo, baka sila'y mamatay. Ang mga bagay na ito ay sempasanin ng mga anak ni Kohat sa tabernakulo ng kapisanan. At ang magiging katungkulan ni Eleazar na anak ni Aaron na saserdote ay ang langis sa ilawan at ang mapangong kamangyan at ang palaging handog na harina at ang langis na pampahid at ang pag-iingat ng buong tabernakulo at ang lahat na nandoon, ang santuaryo at ang mga kasangkapan niyaon. at sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Huwag ninyong ihiwalay ang lipi ng mga angkan ng mga Kohatita sa gitna ng mga Levita, kundi gawin ninyo sa kanila ang ganito, upang sila'y mabuhay at huwag mamatay. Paglapit nila sa mga kabanal-banalang bagay, si Aaron at ang kanyang mga anak ay paparoon at ituturo sa bawat isa ang kanilang paglilingkod at ang kanilang pasanin. Ngunit sila'y huwag magsisipasok upang tingnan ang santuaryo kahit sandali man, baka sila'y mamatay.
At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Aayusin mo rin ang bilang ng mga anak ni Gerson ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa kanilang mga angkan. Mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang ay bibilangin mo sila, yaong lahat na pumapasok na narangasiwa sa paglilingkod upang gawin ang gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod na maangkan ng mga Gersonita sa paglilingkod at sa pagdadala ng mga pasanin. Dadalhin nila ang mga tabing ng tabernakulo at ang tabernakulo ng kapisanan, ang takip niyaon at ang panakit na balat ng foka na nasa ibabaw nito, at ang tabing sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ang mga tabing sa looban, at ang tabing sa pintuang daan ng looban na nasa siping ng tabernakulo, at ng dambana, at ang mga tali ng mga yaon, at ang lahat ng kasangkapan sa kanilang paglilingkod, at ang lahat na marapat na gawin sa mga yaon ay kanilang ipaglilingkod. Mapapasa kapangyarihan ni Aaron at ng kanyang mga anak ang buong paglilingkod ng mga anak ng mga Gersonita sa buong kanilang pasanin at sa buong kanilang paglilingkod, at inyong ituturo sa kanila ang mga nauuhol sa kanilang buong pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Gersonita sa tabernakulo ng kapisanan, at ang katungkulan nila ay mapapasa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron na saserdote. Tungkol sa mga anak ni Merari, ay bibilangin mo sila ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang ay iyong bibilangin sila, lahat na pumapasok sa paglilingkod upang gawin ang gawain sa tabernakulo ng kapisanan. At ito ang katungkulan sa kanilang pasanin ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernakulo ng kapisanan, ang mga tabla ng tabernakulo, at ang mga barahilan, at ang mga haligi, at ang mga tungtungan, at ang mga haligi sa palibot ng looban, at ang mga tungtungan, at ang mga tulos, at ang mga tali, pati ng lahat ng kasangkapan, at ang buong paglilingkod, at ayon sa pangalan, ay tuturo mo sa kanila ang mga kasangkapan na katungkulan sa kanilang pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga anak ni Merari, ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernakulo ng kapisanan, sa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron na saserdote. at binilang ni Moises at ni Aaron at ng mga prinsipe ng kapisanan ang mga anak ng mga Kohatita ayon sa kanilang mga angkan at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, ang bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan, at yaong nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan ay 2,750. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga Kohatita, lahat ng nagsisipaglingkod sa tabernakulo ng kapisanan na binilang ni Moises at ni Aaron ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At yaong nangabilang sa mga anak ni Gerson, ang kanilang mga angkan, at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatwid bagay, ang nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ay 2,630. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Gerson sa lahat ng naglingkod sa tabernakulo ng kapisanan na binilang ni Moises at ni Aaron ayon sa utos ng Panginoon. At ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Merari ayon sa kanilang mga angkan,
ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang. Bawat isa na pumapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatuwid bagay, yaong lahat na nangabilang sa kanila, ayon sa kanilang mga angkan, ay 3,200. Ito ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Merari na binilang ni Moises at ni Aaron, ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Yaong lahat na nangabilang sa mga Levita na binilang ni Moises at ni Aaron at ng mga prinsipe sa Israel, ayon sa kanilang mga angkan at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, mula sa 30 taong gulang na patanda hanggang sa 50 taong gulang, bawat isa na pumapasok upang gumawa ng gawang paglilingkod at ng gawang pagdadala ng mga pasanin sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatuwid bagay, yaon na nga bilang sa kanila ay 8,580. Ayon sa utos ng Panginoon, ay nangabilang sa pamamagitan ni Moises, bawat isa ayon sa kanyang paglilingkod at ayon sa kanyang pasanin. Ganito niya binilang sila, gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises.